Yes, Madam Chair, I'm okay. You think you are in the best position now to give your testimony? Yes? Yes, Madam Chair. You want a house doctor to check on you first before we continue? No, okay You're lang po. okay? I'm okay, Madam Chair. Okay. Thank you. Are you ready for clarificatory questions on your affidavit? Yes, Madam Chair. All right. Thank you. Now we recognize again the Honorable Terry Ridon. Madam Chair, The Honorable Abante, is that a point of order? no. It's just, With the indulgence of Congressman Yes, Ridon, you may please. proceed. may I just be allowed to also ask after Congressman Riton some questions? As After I have Congressman mentioned Ridon. that in my manifestation. Thank you, Yes. Mr. Chair. Let's hear first the clarificatory questions from Congressman Ridon. Bago ho natin napasukin yung mga tanong, balikan lang ho natin supplemental affidavit to just confirm the contents of the affidavit. So you confirm po all of the contents that you had read in this supplemental affidavit. Yes, Your Honor. Yes po, Madam Chair. You also confirm that this is your signature in that affidavit above Ramil L. Madriaga Afayant. Opo, Madam Chair. You also confirm that it was subscribed and sworn to on the 11th of April 2026 in Taguig City. Opo, Madam Chair. We are also reading for the record that the document was notarized by Jose Lorenzo Angeles III, Notary Public of Taguig City, Philippines, roll number 95960. We will proceed, Madam Chair, to the questions. Marami po kayong binanggit sa dalawang affidavits na binanggit po ninyo, yung affidavit and yung pong supplemental affidavit. So, very important ho na mag-focus lang po tayo doon sa talagang may relevancy dito po sa mga grounds for impeachment, impeachable offenses laban po sa atin pong pangalawang Pangulo. No? So, binabanggit po ninyo, Ginoong Madriaga, na meron pong mga pinagawa sa inyong mga bagay. So, kasama po dito yung pagkuha at pag-deliver ng mga items, particularly confidential funds, to 3 very specific locations. Tama po ba ito? Tama po, Madam Chair. Nabanggit niyo po ito, no? So, meron sa Laguna, meron, tama po ba? Opo, tama po, Madam Chair. Meron po sa Nomu Bashu. Opo, Madam Chair. At saan po yung panghuling lugar? Sa Agham po, Office of the Ombudsman. Office of the Ombudsman. Siguro, we have to state for the record clearly, sino po yung nag-utos sa inyo na kunin ang pera na ito at i-deliver po ang mga pera na ito sa tatlong mga lokasyon po na ito? Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po sa inyo pong sagot. Very important po na maglinaw ho tayo doon sa mga binabanggit po ng ating pong pangalawang Pangulo patungkol sa inyo. Kasi very specific yung pong kanyang binabanggit sa kanya pong complaint affidavit laban sa inyo in the perjury case na hindi niya po kayo kilala, wala po daw kayong relasyong personal at wala po kayong relasyong professional. Ano po yung totoo sa bagay po na ito? Do you deny this particular general statement of the Vice President? Hindi po totoo yun, Madam Chair. Ano po yung pinakabatayan po ninyo para masabi na hindi po totoo ang sinasabi ng pangalawang Pangulo? Una, na hindi niya kayo kilala. Pangalawa, na wala po kayong professional or personal relationship. Una po, Madam Chair, marami pong makakapagpapatunay na mga opisyal sa gobyerno at mga kasama namin sa isip na mayroon kaming mga naging pagpupulong. Bukod pa po dito, mga meeting po lalo na nung eleksyon, na halos kasama ko siya 24 hours, minsan overnight pa, sa isang resort. Kasama ko po din ng mga PSG. Kaya kilalang-kilala po niya ako at kilala ko rin po siya. Honorable Ridon, if I may interrupt. Yes, Madam Chair. Kanina po, Mr. Madriaga, you made mention of a lot of pictures attached to your supplemental affidavit.
Meron ho ba itong kaugnayan doon sa pinupunto nyo na kayo'y personal na kilala ng Vice Presidente? Opo, Madam Chair. Perhaps, Honorable Ridon, we can flash these pictures Yes. attached to the affidavit of Mr. Madriaga. Yes, Madam Chair. Can we direct the Secretariat, please, to project the supposed annexes? The committee secretariat is directed to flash the pictures attached to the affidavit of Mr. Ramil Madriaga. So that we can provide context to Mr. Mariaga's statement disputing the position of the Vice President that she does not know Ramil Madriaga and that she does not have a professional or personal relationship with Mr. Madriaga. What is being flashed, Madam Chair, is Annex B of the supplemental affidavit. Ano po ito, Ginoong Madriaga? Ito po ay parang video conference, no? Baka magandang magbigay po kayo ng paglilinaw dito sa litrato po na ito. Yung buong election campaign po, madalas po kami nag-video conference, nag-update kami. At sa ganitong pagkakataon po, may ilang abogado po rito na mga lawyers ng ISIP. Ako, si Attorney Ryan Kilala, at si BP Sara lang po ang nagsasalita. Yung mga members po ng ibang region, hindi naman po sila nagsasalita. Nakikinig lang sila, nanonood lang sila, pero kami lang po, 4 o 5 lang ang nag-uusap tungkol dun sa activity sa campaign. Well, marami pong, Mr. Madriaga, marami pong mga tao, no? Can we zoom into the names of those in the annexes, just so we can see? We ask the resource person to approach our big screen here so he can point to the personalities in the picture and state the names of these people in the picture for the guidance of the justice members. Please approach the big screen. Kindly provide a microphone to Ramil Madriaga, Comsec. Hello. Ito po nakalimutan ko na po yung pangalan, pero taga rito lang po siya sa Cubao. May-ari ng isang security agency, yung commander. Pero nakalimutan ko na po yung pangalan niya. Isa po siya sa officers ng Quezon City ISIP. Pakituro niyo po. Ito po. Okay. Ito po si BP Sara. Yung next po, ISIP Tondo. Si Tubera po. Sa ISIP Pilipinas Basketball. ISIP Tondo rin po siya. Yun nandun po sa ISIP, mga military po sa Joint Special Operations Group. Si Suarez, Air Force. Tapos si BP Sara, then si Attorney Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman. At yung kanya pong may bahay, si Rhea Kilala. Ito po. Yan. Please pull it a little down. Ito po si... A little down, a little down. Ito po si Essex Pulintan, presidente po ng ISIP Pilipinas. Buong national president po namin. Ito po si Essex Pulintan. Tapos si... Sino po yan? Essex Pulintan po. Lord Essex Pulintan, presidente po ng ISIP Pilipinas. Siya po yung presidente namin. Siya po si Attorney Ryan Kilala. Si Anjo Bito ng ISIP Cainta. Ito po, hindi ko po kilala kung... Hindi ko po mamukaan kasi marami po sila. Ito po sa ISIP Ladies. Nasaan po kayo dyan? Yung po naman sa red seat po, nasa loob ng sasakyan. Kayo po yung nasa dulo. Opo, yun naka-block po.
Pakituro nyo po, kung nasan kayo dyan, pakituro nyo po. Okay. Pakibaba po ng konti para ma-identify ni Mr. Madriaga yung ibang kasama sa video. Pakibaba po ng konti. Lalong tumataas. Ano ba yan? Okay. Paki-identify po yung nasa second row. Si BP Sara po, si Rhea kilala, si Attorney Ryan kilala, si BP Sara po ulit, yung nasa far left. So isang video conference po ba yan? Opo, yung mga chief po, yung mga regional head po ng ISIP, tsaka yung iba-ibang... Bakit po ang dami ng pictures ni VP if that is just one video conference? Isa lang ho ba yan o maraming video conference yan? Hindi ko po alam kung sa Facebook po yan ng ISIP Pilipinas nila nakuha. Pero yung original po yan, nasa main Facebook ng ISIP Pilipinas movement. Hindi ko po alam kung ba't siguro pinag-combine. Hindi po ko, nakakulong po ako, hindi ko po makakolate yung mga evidences. Madam Chair. Madam Chair, The Honorable Sendanya. just a very quick clarification. Earlier po, Ginoong Madriaga, may nabanggit po kayo doon sa mga larawan na kayo po ay nagbigay ng painting kay VP Sara. Pwede niyo po bang ituro nasaan dyan yung painting na sinasabi ninyo at kung kailan niyo po ito binigay sa kanya? Salamat po. Because there is no painting in the picture. Honorable Sendanya, is there? Meron. Okay. Can we flash again the picture? Where's the painting? Okay. What is the relation of that painting into your supplemental affidavit, Mr. Madriaga? Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Ito po yun. Dalawa po yan. Yung isa po nasa bahay ko sa Laguna, isa po. May I just place on record that the resource person is pointing on the painting behind the VP, the Vice President, as the one he gave as gift to the same. Madam Chair, just a follow-up question. Ginoong Madriaga, meron po bang okasyon o ano po ang dahilan ng pagbibigay natin noong painting na ito sa Vice Presidente? With all due respect, Honorable Sendanya, the question is already outside what appears in the picture. I have to prevent that kind of question because that will be probing already. Just like what Kong Rufus Rodriguez said, I always submit to the wisdom of the chair. Thank you. Okay, so maybe we can flash the next pictures. Hindi nyo ba mapahaba yan? Tawag naman kayong technician. Mr. Madriaga, what is the relevance of this picture to your supplemental affidavit? Yan po si OBP spokesman Reynold Monsayak na isa pong kasama namin sa ISIP Pilipinas. Okay, I think Mr. Madriaga can return to his seat at this point, Madam Chair. So we can proceed with the questions. Hindi ako nga. Next picture, please. Alright, sige po. Just to finish all of the... Kasi malabo po yung kopya ng mga miyembro, no? Doon po sa mga annexes. Maybe we can ask Mr. Madriaga on the annexes of the pictures, no? So, papasukin na po natin itong
Annex C. Sino po ito, Ginoong Madriaga? Yung nasa bandang kanan po, si Attorney Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman. Yung katabi po niya, yung kanyang may bahay, si Rhea Fortuna Kilala. At ako po yung nasa bandang kaliwa. Congredon, maybe we can request again Madriaga to come close to the big screen so he can point to the individuals shown in the picture. Please provide a microphone. Siya po si Attorney Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman. Okay? Tapos yung katabi po niya naka-black shirt si Rhea Fortuna Kilala, yung kanyang Okay. misis. Ito po yung wife ng anak ko, ito po yung anak ko at yung may bahay ko po. Ako po yung nasa dulo. All right. So, is it included in your affidavit, Opo. the incident Opo. of that picture? What Opo, is that incident? Sa supplemental po. Ano po ba ang incident ang tinutukoy nyo dyan? Wedding po nung anak kong panganay. And you mentioned that in your affidavit? Opo, Madam Chair. Okay. So next picture, please. Ay, sayang. Sige po, pakipaliwanag po ito. Kasi for the record, Madam Chair, I think yung isa sa mga main pagkakasangkot ni Mr. Madriaga kay VP Sara ay yung pong kanyang participation sa ISIP Pilipinas. No? So, can you provide context of this annex, Mr. Kilala? Ito po ba yung sinasabing pagsama po ninyo sa mga kampanya para sa atin pong pangalawang Pangulo? Opo, ito po yung main page ng ISIP Pilipinas. Yung ISIP Pilipinas movement po na sa Bicol. Ito po ako yung pag nangangampanya po kami, may 4 po kaming ban na Champura Duterte na umiikot po buong Pilipinas, iba-ibang region. Ako po yung may hawak ng isa. Sa pangalan ko po itong ban na to sa Madriaga po yung, ako po yung Okay po. may-ari. Alright. Punta ko sa Annex E. I think ito po ay dagdag pong mga litrato na inyo pong pag-ikot sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ay. Opo, ito po yung ban. Sa ano po to? Sa General Nakar, Quezon. Sino po yung mga kasama niyo dyan? Mga group leader po namin, mga nasa taga, ano po sila, General Nakar, tsaka taga Infanta, Isip Infanta. Okay, we can proceed to Annex D2, Madam Chair, so that he can continue identifying the pictures. Ito naman po, saan naman po itong kampanyahan po na ito? Parang ano po sa, di ko po magkakamali, sa norte po to, San Fernando o pa Ilocos na po kami. Sila po yung San Fernando, Isip Nasaan po kayo Pilipinas. dyan, Mr. Madriaga? Ako po yata yung nagpicture sa kanila pero may ibang kuha po ako na sa Facebook ko na. Okay, pumunta ho tayo sa Annex D4. Next page. Yan, saan naman po itong lugar na ito, Mr. Madriaga? Infanta po, Infanta Quezon. Sino po yung mga kasama po ninyo dito? Ito po ko sa BBM po, Mandaluyong. Kay mga close friend po ni Presidente Bongbong. Sino po dyan? Sila po dalawa, kay kapitbahay po ni Secretary Abalos. Nakasama rin po naming umiikot. Meron po kayong pangalan nila? Nakalimutan Kahit yung sa Facebook ko po kasi tinag ko sila. Hindi ko po We can proceed to Annex D5. Sa Pampanga po, sa Lubao. Siya po yung presidente ng Lubao Isip. Sa Lubao. Lubao, Pampanga po. Sa Meron ano po kayong to? pangalan? Pineda po. Pineda. Ang name po niya.
Alright. Puntahan ho natin yung Annex D6. For the record, the annexes under D are mostly campaign pictures po, Madam Chair. Right. We can go to Annex E. This is a picture of the Vice President. Baka pwede ipaliwanag po niyo yung context nitong annex na ito. Bakit po ito nakalagay? Dito po yung una po kami muna yung nag-uusap bago nag-join yung iba. Kasi gusto ko pong malaman kaya po pinag-join ko yung ibang members ng ISIP nationwide para makita po nila na nag-uusap po kami ni VP Sara para po ma-motivate sila na mismong si VP Sara po Mayor Sara po ang nagpipreside sa amin. Okay. We can go to Annex G. Yan po. Baka pwede ipaliwanag po natin yung konteksto ng litrato po na ito. Kailan po ito nangyari? Makikipag-meeting po kami, hindi po to kampanya. Makikipag-meeting po kami kay BP Lenny sana sa simbahan po nila BP Lenny ito, alas 10 po ng gabi. Bale kami lang po isip, yung security ko po yung nasa likod sa isip. Tsaka po yung mga PSG lang po ang kasama namin, hinihintay po namin si BP Lenny. Pero hindi po nagpakita. Hindi. Pero sino po yung katabi niya dyan? Si BP Sara po, tapos yung mga security ko po. Hindi. Pero ano po yung event na meron? Ibig sabihin, nagkita po si VP Lenny tsaka si VP Sara? Ayun po yung usapan kasi hindi na po kampanya to eh. Umuwi na po kami, then we were told to proceed at discharge para i-meet si BP Lenny. Pero hindi po siya nagpakita, kaya nagkwentuhan na, alas 10 po to ng gabi, wala na pong ibang tao doon. So ano po yung petsa po nito pagkatapos po ng halalan? Before pa po, Madam Chair, before pa po, Your Honor. Paki-identify po kung sino yung lalaki na katabi ni VP Sara. Sino po yung katabi ni VP Sara po rito? Ako po to, dalawa lang po kaming may t-shirt na ganito na binigay ni VP Sara at signed ng... Alright. We can go to the next slide. Annex G1. Ito naman po, Ginoong Madriaga, ano naman po yung konteksto ng litrato na ito? Ay, ito po yung hinanap, hindi ko po pero pagkaka-recall ko po. Ito po yung pagdating ni VP Sara sa Matnog. Nandun po ako sa loob ng sasakyan ko sa Land Cruiser. Tapos, hinahanap niya po ako dahil wala po ako eh. Tinitignan niya po. Ang iniwan ko po doon yung presidente, si Pulintan, pero hinahanap niya ako. Kaya, pinasinundo po ako ng PSG. Tapos, tsaka po niya ako, may iaabot po pala siya sa akin. Tapos may sasabihin po kung saan next naming punta. Sino yung nakamas na naka-green? Ako po yun, Madam Chair. Ako po yun. Okay. Sino po yung kaharap ninyo na nakaputi? Si Mayor Sara po noon yung kampanya. Okay. Di po ako nagpapakita sa kanya in public kasi usapan po namin ni Presidente as much as possible, secrecy. Yung kampanya lang po, hindi maiwasan talaga. Tsaka hinahanap niya po ako eh. Wala po akong plano magpakita. Alright. Next slide. Annex G2. So yan din po yung kanina. Ibang litrato lang. Ibang kuha. Opo. Okay. Opo. Annex G3. Ito po. Ito po si BP Sara, kalimutan ko na po, PSG po ni Presidente Duterte. President po na isip Pilipinas. Si Richard Babagay po yung kasama ko ngayon sa kaso. Tsaka ako po. Yan din po ba yung same event doon sa nauna pong litrato kanina? Yes, sir. Ayan po. Yung video po. Alright. Annex H. That's a photograph. Excuse me, is that the video? Video po, sir. Asan na yung video? Wala naman video eh. May video po pati. Do we have a copy of the May, video? sir. May video po ba yun? Ato.
Sino po yung nakaputi na may hawak ng bandera kanina? Si Mayor Sara po. Kanino niya binigay yung bandera? Sa akin po. Sa inyo po? Opo. Pwede paki-replay po. Sino sumigaw ng Sir Ram? Sino po yung sumigaw ng Sir Ram? Hindi ko po alam kung mga Isip Pilipinas Bicol. Ay, si BP Sara po, yung... Pwede po paki-rewind po ulit. yung Paki-rewind po. nagsasalita. Ito, ayan o. Ayan, Sir Ram, sino yun? Si BP Sara po. Sino po yung Sir Ram na tinatawag niya? Ako po, Your Honor. Ako po, Madam Chair. Kayo po. For the last time, can we replay it? Can we replay it? I wish to place on record that there is a voice which says, Sir Ram, while the video shows the Vice President handing the flag to Ramil Madriaga. And during the presentation of this video, resource person Ramil Madriaga identified the voice to be that of the Vice President while she's handing it to him, he being Sir Ram. That is for the record. Madam Chair? Madam Chair? Honorable Tino. May I ask some clarificatory Yes, questions? please. Yung tungkol po dun sa Sir Ram, kay Mr. Madriaga, tinawag po kayong Sir Ram sa video. Yung Sir Ram, kayo po ba yon? Yung sa video na yon? Opo, Madam Chair. Opo, Your Honor. Tapos ang nakita doon, tinawag kayo dahil gusto niya makuha yung flag at inabot nyo. Tama po? Opo, Your Honor. Okay. Ngayon, sabi nyo, kakilala nyo siya at nakakausap nyo siya sa iba't ibang pagkakataon. Opo. Talaga bang, ano ba ang tawag niya sa inyo? Sir Ram po ever since. Sir Ram. Okay. Bakit po Sir Ram? Yung sa akin lang po. Honorable Tino, I have to prevent that question because that will be amount to probing already. Okay. Thank you, Madam Chair. But, Thank you. okay. Do you have other clarificatory questions? Yun na lang po. Basta na-confirm po na siya yung Sir Ram. Yes. Siya si Sir Ram. And we placed that on record already. All right. We can proceed to Annex H just to finish all of the pictures so we can proceed with the further questions, Madam Chair. Annex H, please. Ito po, Ginoong Monsayak, ano po itong litrato po na ito? It appears to be a certificate to Attorney Reynold Monsayak. Opo, sir. Meron po kaming 15 nabigyan ng ganyan. Isa po si Attorney Reynold Bonsaya kasi yung effort po niya sa Easy Pilipinas. Siguro magandang basahin niyo po for the record, sino ho yung mga nakapirma dito sa certificate na inaward para kay Attorney Monsayak? Si Lord Essex Gongora Pulintan po, ang presidente ng Easy Pilipinas. Na kilala rin po ni BP Sara. Lagi niyang kasama. Tapos si Attorney Ryan po, yung professor ni BP Sara nasa Office of the Ombudsman. Tapos ako po yung founder tsaka national convener po. Ako po yung nag-integrate lahat ng po na regional isip. Sino po si Essex Polintan? Presidente po ng Easy Pilipinas. Would you know ano na hong ginagawa niya ngayon? Na-stroke po, sir. Dahil sa nangyari din sa amin lahat. Okay. Next slide, please. Annex I. Okay. Siguro maganda ipaliwanag po ninyo itong litrato na ito. Ano po yung kahalagahan ng litrato na ito sa inyo pong supplemental affidavit? Congressman Redon, please confine to clarificatory question. Only as to what appears in the picture. Yes. Who appears in the picture? Si Attorney Reynold Gonsayak po, yung OBP, spokesman na po siya niyan.
Tsaka si Attorney Ryan Kilala po, Office of the Ombudsman. Ano po yung hawak ni Attorney Monsayak dyan? Ayan po yung pinirmahan ko, sir, pinagawa ko sa sekretary ko. 15 piraso po yan. Yung isa po napunta sa kanya. So ano po yung event na nangyari po dyan? Yan po yung awarding? Tama Opo, po ba? awarding po. Panghuli, saan po yan nangyari? Sa Nomu Bosho po. Yan din po ba yung sinasabi ninyo na pinaglagakan niyo po ng pera? Yes, sir. Opo. Okay, next slide please. Annex J. Ito po, ano naman po ito? Dito po ako nakaupo sa harapan, second row, kaya ako po yung nagpicture nito. Ano po ang event na meron po dyan? The inauguration po ni BP Sara Saan po ito? sa Davao po, sa Cathedral. Alright. Ito po ako, Pwede dito pakituro po, po kung saan ho kayo nakaupo. sa second row po nung linya. First sila Harry Roque po. Lumayo po ako kay Harry Roque nun kasi nag-away, nagkasagutan na po kami. Lumipat po ako sa second row, katabi ko si Director Distor ng NBI. Okay, punta ko tayo sa Annex J1. Ano naman po ito? Hindi ko na po pero ito po yung sinabi sa, ito, ay opo, na-flash po to sa GC namin. Nagpapasalamat lang po, Madam Chair, si BP Sara. Saan po siya nagpapasalamat? Sa akin po, ito po, Dear Dr. Madriaga. Bakit po siya nagpapasalamat sa inyo? Yung sa pag-attend ko po sa inauguration niya. Alright, okay. Annex K. Ito naman po, ano po itong mga litrato na pinapakita? Ginagamit Ano ko yung po mga ginagamit ko po sa delivery po. Ng ano po? Ano po yung dinideliver, Mr. Madriaga? Mga pera po. Yan po ba yung ginamit doon sa delivery ng confidential funds? Ito po yung FJ ko po. Nasa pangalan ko po pareho. Alright. Annex K1. This is the last picture, Madam Chair. Yan naman po, ano po ito? Sa Bicol po yan, yung ban po ng Bicol yan kasi nakamags po, iba po yung sa akin dala ko. Iba-iba po ng gulong kaya hindi po, sa Bicol po yan o sa Naga. Sa Naga po, o Camarines, yung isip po doon, may sarili rin po silang ganito. 4 po yung binili kong ban para maging ganito. Alright. Thank you for your responses. Madam Chair, we can ask Mr. Yes. You may go back to your Madriaga seat. to return so that we can Just for the record, wrap up both my the questions. affidavit, the supplemental, and its attached pictures are adopted as part of the records of the proceeding of this impeachment complaint. Madam Chair, parang may napansin po ako kanina at hindi na pa... Honorable De Lima, I'm sorry. Thank you, Madam Chair. Meron po ako napansin kanina na parang hindi na ipakita dyan yung about yung pag-greet ng happy birthday. I think I saw it. Honorable De Lima is looking for that video where the VP is greeting happy birthday Ramil Madriaga. It Can was- you answer that, Mr. Madriaga? Is that part of your impeachment complaint, it was of your constantly affidavit? shown. Hindi po, para i-prove lang po na yung relation namin sa ISIP Pilipinas. Kasi sa GC po yan ang isip na i-post. Okay. Ang GC po namin private, mga officers lang po. But this is not part of the pictures attached to your supplemental affidavit, the video. I'm not sure, Madam Chair. Hindi po ako yung May- Would you like to submit that, Honorable De Lima, in I your saw- capacity as endorser of this impeachment complaint? Madam Chair, I was looking at the screen earlier and I saw that instantly while the scrolling is being done. Yes, I recall. Yes, there So is can, such... There is operator, can we go back to the set of pictures and videos? If the video of the Vice President greeting happy birthday Ramil Madriaga is among those, if so, kindly flash it in the screen.
Di ba meron? The members saw that video of happy birthday of the Vice President to Ramil Madriaga. May we know from the committee secretariat if that is part of the attachments to the supplemental affidavit of Ramil Madriaga? I saw it earlier. Hello. Madam Chair, the video that is being raised by Kong De Lima is not part of the supplemental affidavit of Madriaga. But I could not be mistaken when I saw that. Honorable This- De Lima, although it was played, Flashed. It was the flashed. COMSEC confirms that it is not part of the attachment to the supplemental affidavit. You may consider to submit it in your capacity as endorser of the third impeachment complaint. Yes, Madam Chair. So if it was, Would you like to play it? yes, Madam Chair, because Okay. I actually saw it. So on the request of the endorser, Congresswoman De Lima, kindly play that video. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. That should be okay. Honorable De Lima? Move that it be considered as part of the records. Thank you, Madam Chair. The COMSEC is directed to receive that video officially to form part of the records of the proceeding of this impeachment complaint. Madam Chair. just The a very Honorable short- Vice Chair Karen Lagbas. Yeah, just a very short manifestation, Madam Chair. The impeachment complaints are the foundation of the entire impeachment process. It is the jurisdictional document that confers upon this committee the authority to conduct its hearings. Matters not found from the allegations contained in the complaints are beyond the body's cognizance. Due process dictates that the respondent in case of VP Sara be notified and informed of specific charges against her and the right to answer only those charges. Thus, to allow introduction of matters not charged in the complaints would effectively make this proceedings a fishing expedition. The committee would be acting with grave abuse of discretion. It is therefore my gentle appeal to the members of the Committee on Justice to please refrain from introducing matters which are not relevant to the issues properly before us, and confine our proceedings to the allegations set forth in the Sabala and Cabrera complaints. That's all, Madam Chair. All right. Our parliamentary status is the resource person, Ramil Madriaga, is currently responding to the clarificatory questions of the justice members. May we know if the Honorable Ridon is done with his clarificatory questions? Just a few more questions, Madam Chair. You may proceed. Ngayon naman po, pag-usapan ho natin si Mr. Kilala, Mr. Madriaga, kasi the Vice President herself had stated in a statement na ang tanging lang daw po ninyong kausap dito po sa mga bagay na ito ay si Mr. Kilala lamang po. So we would want to discuss further ito pong relasyon po ninyo kay Attorney Kilala. Ano ba yung relasyon po ninyo ni Attorney Kilala, Mr. Madriaga? Si Attorney Kilala po, unang-una kong na-meet sa San Sebastian sa car show.
Doon po kami una nagkakilala sa car show sa San Sebastian. Siya po yung assistant din nun. Nagdala po ako ng kotse ko para isali sa car show. Doon na po nag-start yung friendship namin. So paano kayo naging malapit sa isa't isa? Sa kotse po, sa mga sasakyan, pag nagpapagawa po siya sa shop ko. May shop po ako sa Cainta, sa ibang lugar din. Nagpapagawa po siya ng mga kotse na pwede pang sali sa car show. Alright. Pero paano ho kayo nagkasama doon sa Isip Pilipinas? Kasi magkasama ho kayo doon sa certificate na binigay po kay Attorney Monsayak, hindi ho ba? Opo, doon po nag-start yung relationship, yung pagiging pagkaibigan namin hanggang naglalaro po kasi ako sa San Sebastian. Lagi rin kami naglalaro sa San Sebastian. Doon po umikot sa basketball tsaka sa kotse. Hanggang Isip Pilipinas po. Ano yun nga? Pero very important ho kasi na mag-clarify na mula ho doon sa paglalaro ng basketball at cars, mga kotse, lumalim po ito sa politika. Tama po ba? Opo. Honorable Ridon, Opo. I have to prevent that question because that is probing already. Yes, I submit. Please sorry. confine to the facts and information which are evident already in his supplemental affidavit, including the pictures attached thereto. I submit, Madam Chair. Meron pong litrato doon sa inyo pong supplemental affidavit. Yung sinasabi pong kasama po ninyo sa litrato si Mr. and Mrs. Kilala. Tama po ba? Opo, Madam Chair, Your Honor. Kailan po ito nangyari? Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Lagi po akong wala sa amin sa bahay. At ano po yung event nung pong litrato po na yun na magkasama po kayo ni Mr. and Mrs. Kilala? Kasal po ng eldest son ko, Madam Chair. Anak po ninyo? Opo, kasal po ng eldest son ko. So kailan po yun? Hindi ko na po matandaan. Siguro po 3 to 4 years ago. Ay, hindi po, mga 6 years ago. 6 or 7 years ago po, Madam Chair. All right. Madam Chair, I have no further questions. Thank you. Thank you, Honorable Ridon. Now we recognize the Honorable Joel Chua for continuation of clarificatory hearing on the affidavit of Ramil Madriaga. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I've noticed, napansin ko po doon po sa unang affidavit ni Mr. Madriaga, ang sabi niya dito ay merong siyang, yung pera po na nagkakahalaga ng 33 to 35 million ay nakalagay sa duffel bag. Tama po ba? Doon sa unang affidavit ninyo. Opo, Madam Okay. Chair, Your Honor. Pero dito po sa supplemental affidavit ninyo, ang sabi ninyo dito, nakalagay sa large dark bags. So hindi niyo po dito mine-mention yung duffel bag. So ano po ba yung pinaglagyan ng pera? Duffel bag o ordinaryong bag? Pwede po ba paki-describe ninyo? Duffel bag po, large Duffel dark bag. duffel bag. Okay. Meron ba tayong sample ng duffel bag dito? Okay. Malalaman po ba ninyo kung gaano kalaki po yung duffel bag na inyong binabanggit? Meron po kaming dalawang ganito po. Ano po dito sa dalawang to? Wala po sa dalawa, Madam Chair. Wala? Wala po. Yung itsura lang, kamukha. Wala din po. Wala. So, ibig sabihin, pwede bang mas malaki dito? 3 doble po o 4. Mas malaki dito? Opo, Madam Chair. Wala. So, ibig sabihin po, 3 times nung bag na pinakita ko po. 3 to 4 times, Madam Chair. 3 to 4 times Opo. bigger. Opo. Doon po sa mas malaking duffel bag na pinakita po natin. Opo, pahaba po, pataas. Pataas, ito po, na sa screen. Dito po sa screen, ayan po. Makitid po yan, tsaka wala pong gulong yun. Tapos, Walang gulong, makitid. makitid po yan. Yun po malapad. Mga dalawa pong ganito po. Ang lapad po. Ang lapad. Tapos ang kapal po mga isang
All right. So, that would be all, Madam Chair. Any other clarificatory question? The Honorable Adjong. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat po. Magandang hapon, Mr. Madriaga. Gusto ko lang pong linawin yung inyong salaysay dahil ito ay nilahad sa wikang Ingles. Para po maintindihan ng karamihan sa atin ngayon, gusto ko lang pong tanungin yung mga few portions doon po sa inyong paglalahad ng inyong affidavit and yung supplemental affidavit. Madam Chair, let us remember that, again, I also echo the sentiment of my good friend, Representative Lagbas, that we should confine our questions with the complaints under the Saballa et al. Complaint. Party po doon sa complaint na yon ay yung sinasabing utilization ng confidential funds which is amounting to 125 million. Sinabi niyo po, Mr. Madriaga, sa inyong salaysay na on December 20, 2022, nakatanggap kayo ng tawag kay VP Sara at sabi niya, and I quote, "Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna, sa Night Strip at sa Ombudsman." Tama po ba yun? Although in English, tinagalog ko na lang po yung ano ha. Tama po ba yun? Tama po, Madam Chair. Tama po, Your Honor. Tama po. Ito pong si Colonel Nolasco na sinasabi po ng Vice President, ito po yung sinasabi niyo po din sa inyong affidavit na pinakilala niyo po. Na matagal niyo na pong kakilala na ano po yung in what capacity were you together before you introduced Colonel Nolasco to the team of VP Sara or VP Sara? 2018 po ako nag-start sa PSG sa utos po ni dating Presidente Duterte. Okay. Nakilala ko po noon si Colonel, Major pa lang po siya noon, Major Lachica. Nag-introduce po kami ng specialized subject doon, kasama ko po sila, General Rimando at si General Victor Corpus. Okay. Ayun po yung security safety. So ibig sabihin, kilala niyo nga po, when she referred to Colonel Nolasco, kilala niyo na nga po itong si Colonel Nolasco. Tama? Opo, Madam Chair. Opo, Your Honor. So pagkatapos po noon, ay nakatanggap naman po kayo kay Colonel Nolasco ng text message na sinasabi po, according to your affidavit, na pumunta kayo sa DepEd Central Office para sa isang transport. Tama po ba? Opo, Your Honor. Okay. So ito pong transport, yung term na transport, according din po sa inyong affidavit, ay nangangahulugan din pong delivery. Tama po ba ang aking pagkaintindi? Opo, Your Honor. Opo, Madam Chair. So yung pag-text po sa iyo na ni Colonel Nolasco na pumunta tayo sa DepEd Central for a transport, alam nang niyo po na meron po kayong delivery na ibibigay doon sa or tatanggapin doon sa DepEd Central Office. Tama po ba? Opo, Madam Okay. Chair. Okay, tapos nung dumating na po kayo doon sa DepEd Central Office, nakita niyong may naglalakad na si Colonel Nolasco at may kasamang isang babae na you learned later on as the Special Disbursing Officer, Gina Acosta. Tama po ba? This is also according to your affidavit. Hindi po. Ano pong nangyari doon? Ang kasama po ni si at Colonel Lachica po yung lumapit sa amin ni Colonel okay. Nolasco. Kasama Okay. niya po yung babae po. Okay. So, ibig sabihin, dumating po kayo doon, kasama niyo po si Colonel Nolasco, tapos si Colonel Lachica, kasama niya po si SDO Gina Acosta. Tama po ba yon? Hindi ko po sure yung Acosta. I can remember her face but not the name. It's, I'm not- Madam Chair, for the information of this August chamber, according to the affidavit of Mr. Madrega, which he read earlier, on page 12, ang sinabi, number 18, page 18, page 18, number 60, at around, I'm quoting directly from the affidavit of Colonel Mr. Madriaga, at around past 3 to 4 p.m., 2 government vehicles with red plates entered the DepEd compound, and then Colonel Nolasco told me, ayan na, ayan na.
Colonel La Chica appeared with a lady who I later learned to be Special Disbursement Officer SDO Gina Acosta. Thereafter, 4 large dark bags were unloaded from the vehicles, 3 large bags and 1 lighter colored and relatively smaller bag. Colonel Nolasco told me that each bag contained around 30 million pesos to 35 million pesos. Tama po ba yung pagkabasa ko? Sa affidavit? Tama po. So tama lang po yung pagkasabi ko na nung dumating po kayo doon sa DepEd ay nakita niyo po si Colonel La Chica papalapit na may kasama si SDO Acosta, which you later learned as the Special Disbursement Officer. Tama po ba yun? Tatandaan ko po yung mukha po ng babae pero hindi po ko familiar nung nakita ko sa pangalan nung time na yun. Okay, pero kasi sinabi naman po, later you learned that it was Yes, sir. the Special Disbursement Officer Si Gina Gina Acosta po. Opo. Gina Acosta. Ngayon, sinabi niyo din po doon sa inyong salaysay na after few years na nalaman sa publiko, and this was also being reported publicly, that the 125 million confidential funds were actually spent in 11 days. At according to you, hindi po yung totoo dahil 24 hours ay nai-deliver na namin yung amount na yun. Tama po ba yun? Tama po, Madam Chair, Your Honor. So yung pinakita po kanina ni aking kasamahan na duffel bags na na-mention din niyo po dito sa inyong affidavit na duffel bags, yun po yung eksaktong nakuha ninyo na received from by you from Colonel La Chica and Gina Acosta as you mentioned here in your affidavit as the amount to be transported or to be delivered. Tama po ba yun? Opo, Your Honor. Okay. Nakita nyo naman po yung bag na yon at tinuro sa pinakonfirm po sa inyo yon at na-describe nyo naman po kung gaano kalaki at kaliit. Tama po ba yung kanina lang, no? Opo, So Your ibig Honor. sabihin, kung kayo po yung nag-transport at na-deliver nito, at kayo, sabi nyo nga po, kumuha kayo ng 1 million, ibig sabihin, nahawakan nyo po itong duffel bags na ito. Tama Opo, po ba? opo, Madam Chair. Opo, Your So, Honor. mabigat ba? Opo. Gaano kabigat? Madam Chair, Sa probing. The Honorable Adjong, let us confine ourselves Okay. to what Okay. appears in the affidavit already. Okay, I'm just curious because he describes. Yeah, I know. I understand. So I will simply, Madam Chair, inform the honorable chamber that as what had intimated earlier by one of our colleagues that we should confine our questions pertaining to the affidavit of Madriaga. When it comes to the second complaint, which is basically the 125 million pesos spent in just 11 days, it appears, Madam Chair, that the person involved in the distribution of this 125 belies the 11 days, but in fact admitted that it was spent within 24 hours. That is exactly what his affidavit is saying, and that was we are trying, Mr. Chair, to actually solicit from him and to confirm whether his allegations, his affidavits are true or not. Maraming salamat, Mr. Madriaga. Maraming salamat, Madam Chair. maraming salamat po. Thank Your you, Honor. Honorable Adjong. Any other justice members who wish to raise clarificatory questions? I will be calling Honorable Abante, Madam Chair. and then Honorable Jokno, and then Honorable Tinio. Madam Chair, before they... Is this a point of order? No, I just wanted to finalize some of the questions. With the indulgence of the justice members I have called already, mayroon yata pong naiwang question si Kong Ridon. So with your indulgence, we recognize the Honorable Ridon. Maiksi na lang po. Very important ho, Madam Chair, Mr. Madriaga, na maging tapat sa komite at sa bayan dito sa usapin po na ito dahil mabigat yung mga paratang. Binanggit po ninyo sa supplemental affidavit yung pong kahandaan po ninyo na magbukas ng inyo pong mga bank accounts for further scrutiny ng komite at ng Senate Impeachment Court in the event na tumawid po ito
sa Senado. Do you confirm this commitment that you will allow yourself, allow the committee and the future proceedings or tribunals to open your bank accounts? I confirm po, Madam Chair, So at this, Your Honor. okay, at this point po ba, Mr. Madriaga, kayo po ba ay pipirma ng bank waiver para ho mabuksan ng lahat ng relevant bodies katulad ng komiting ito, katulad po ng Senate Impeachment Court at ng iba pang mga law enforcement or investigative bodies na masilip po yung nilalaman ng inyong pong bank account. Kasi particularly, binanggit po ninyo sa inyong pong affidavit na marami pong kaperahan na pumasok at lumabas sa inyong pong mga accounts. Do you confirm that you will sign a bank waiver? Opo, Madam Chair, I will sign po. Alright, yun lang po, Madam Chair. Thank you. Now we recognize the Honorable Abante. Madam Chair. Thank you. Is this a point of order, Honorable Not a Ilago? point of order, but may I also be listed in Yes. one of the... Yes. Thank you. Same here, Madam Chair. Yes, Honorable De Lima. Now is Thank Honorable you. Abante's turn. Salamat po, Madam Chair. Nabanggit mo sa supplemental affidavit mo, Mr. Ramil Madriaga, babasahin ko ano po, mula doon sa number 14. Ang sabi nyo ay, sometime in 2021, PRRD gave me 25 million. Yun po ba ina-attest ninyo tama? Opo, Madam Chair, opo, Your Honor. Ibinigay sa inyo ni PRRD mismo. Siya Opo. personally, yung 25 million. Opo, Madam Chair, opo, Your Honor. Pero sinasabi niya, wala siyang pera eh. Meron po, Meron. madami po. Itong 25 million na ito, ang sabi mo dito, to purchase high-end motorcycles. Kaya bumili kayo ng dalawang 2021 model Harley-Davidson motorcycles at nilagay nyo sa pangalan ng anak nyo. Tama ho yun po. Opo, sa akin po, tsaka sa anak ko. Tapos, bumili po kayo ng Ducati motorcycles, nilagay nyo naman sa pangalan nyo. Opo, Madam Chair. Opo, Your Honor. Okay. I am sure na ito pong mga binili nyo, meron pong OR and CR to, hindi po ba? Opo, Madam Chair. Opo, Your Honor. Yun po ba itinatago ninyo? Opo. At Your Honor. ilalabas nyo po sa tagtang panahon? Opo, Your Honor. Okay, so, Madam Chair, pinapaliwanag po ng ating resource person dito na tinatago po niya ang OR and CR ng dalawang Harley-Davidson motorcycles na nasa pangalan ng anak niya at yung Ducati motorcycles na nasa pangalan niya. Ayan po, gusto ko lang sabihin na ito po ilalabas niya, no? Gayon din yung mga binili mo na mga Yamaha, di ba? Apo. Ilan yung nabili mo, nakalagay dito? Pito po na brand new na Yamaha NMAX. Oo. Yun din po ba nasa pangalan ninyo? Ay, hindi po, sa mga leader na po ng isip. Ang sinabi po ninyo, lahat po ng mga ito, number 18 nakalagay nyo, all purchases of these motorcycles, including the aforementioned accessories, were paid in cash using the money given to me by PRRD. Opo, Tama Your ho Honor. ba yun? Opo, Your Honor. Akala ko wala siyang pera. Madami po. Marami siyang pera. Opo. Gusto ko lang pong ipaliwanag na marami pa lang pera sa PRRD. Hindi po si BP Sara nagbigay sa inyo. Hindi po. Alright. Ngayon, the fact na pwede niyong ibigay, siguro, Madam Chair, hindi lamang dito sa committee hearing na ito, kundi kung na yan po ay nasa Senado na, ay pwede mong ibigay yan. O pwede mo rin ibigay sa amin ngayon para makita po namin. Ngayon, yung pong inyo ring binanggit na 175 million. Siya nga pala, ito pong 25 million na ito po ba ay personal na pera ni Presidente, dating Presidente, o ito po ikinuha rin naman sa gobyerno? Personal po.
Personal. Opo, Hindi po sa gobyerno yan. hindi po. Okay. Honorable Abante, the last question is a probing question already. So Opo. may I solicit a motion to strike out from the record the last question and the last answer of Madriaga Tulad po ng as to the nature of the money that was handed to him. tulad po ng sinabi ni Congressman Rufus, I submit to the Yes, wisdom may I of- solicit a motion? So moved, Madam Chair. There is a motion to strike out from the record the last question on the nature of the money that was handed to Ramil Madriaga. Is there a second? Same has been seconded. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Please Okay. strike out from the record. Pwede ko bang ituloy po, Madam Yes, Chair? you may proceed, Honorable Abante. Yung pong 175 million na ibinigay ni Lin Wei Xiong, siya po ba ay gusto ko lang malaman, Madam Chair, baka probing na naman to. Di ba? Ito That's pong why si- please be very careful. si Make Lin- sure that gusto your ko lang question po- is pwede po already ba in the sabihin- affidavit. Pwede ba tanungin dito kung si Lin Wei Xiong ay isang Chinese president? I think that will be a probing question also because that is outside the context of the affidavit of the resource person. Alright. 100 million po ay galing kay Maestrado Lim. Tama ho ba yun? Sinabi Tama mo? po, Your Honor. Ito po bang mga pondong ito, may mga kasamang documentation o deed of donation or acknowledgement receipt sa inyong pagkakaalam? Is that stated in the affidavit also? Nakalagay din po. Opo, Wala. Madam Chair. All right, you may proceed. Yung 100 million po, tsaka yung 175 million, through phone calls lang po yun na to pick up para gamitin namin pondo sa ISIP Pilipinas, Madam Chair. Oo. Okay. Doon po sa pictures ng Annex A, nakalagay po ba ito sa inyong supplemental affidavit? Ito pong manager's check? Nakalagay din po ba ito sa inyong Opo. supplemental? Ano po itong manager's check na ito? 84,200,000. Ano po nakalagay sa inyong supplemental affidavit? Tungkol po dito, pakita nga natin. Can we flash that portion of the affidavit, subject matter of the clarificatory hearing? Hindi po na ipakita ito eh. Ito ba kasama din? Yung 4.8 million na manager's check. Kasama rin to sa inyong supplemental affidavit. Opo, kasama po. Kasama rin po. Medyo mapakita natin. The allegation on the 4.8 million in the affidavit. Kasama What po, number Madam- is that, Kasama nyo. Honorable Abante? What number is that in the affidavit? Annex A. Annex A1. Oh, it is an attachment. It is an yes. attachment. Oo. Pero kasama sa supplemental Yes. affidavit. That is annex. Annex A and Annex A1. Can we flash Annex A and Annex A1? We are reminding the justice members that our clarificatory questions are limited to 5 minutes only. If that will not be sufficient, you will be listed for the second round. Wala ba? Annex A and Annex A-1. These are attachments to the impeachment, to the supplemental affidavit of Mr. Madriaga. Kindly flash. There. Ayan. Okay, Pero let's start hindi with Annex A. Hindi nyo po nailagay sa inyong supplemental affidavit kung sino nabigay sa inyo. Itinawag po ni dating Presidente Duterte na pick upin ko po sa safe house namin sa Eastwood. Yung 2 cheque, tsaka cash. Pero 2 cheque po na yan, hindi ko po na ipinalit kasi wala po akong account sa land bank. Tsaka masyadong malaki po. Alam ko po pwede akong ma-imbestigahan sa Hindi, pero AMLAC. cheque eh. Di ba? So, walang bigat yan. Di ba? Opo. Cheque, no? Opo. Ang bigat na sinasabi mo, eh baka sa AMLAC, ganun. Opo, pag na, yung inisip ko po pag dineposit ko po.
Madam Chair, pwede po ba nating ipatawag ang ilang mga pangalan dito nabanggit ni Mr. Ramil Madriaga? For example, like si Antonio Monsayak, si Colonel Nolasco, si Colonel La Chica, pati yung Gina Acosta. We will defer our concern on issuing subpoena for additional witnesses until we have presented all the resource persons, rather, who have Alright. complied already. We have a Alright. long list of resource persons already in line. Dalawang tanong na lamang po. Ito pong relationship ninyo with the respondent. Sinabi po ni VP Sara na dininay niya na meron kayong personal or professional relationship. Yun ang pagkakasabi po niya. Pero, yung pong nakita namin mga picture, nagsasabi na talagang kilala niyo siya. Ano po? Opo, Madam Chair. Meron po ba kayong ebidensya like non-logs, visitors entries, or gate passes sa Malacanang o Davao City Hall o sa OBP That office? is a probing question already, Honorable Abante. Okay. Wala siguro. Anyway, yun lang po. At meron pa pero hindi ko na itatanong. Baka probing question uli. Alright. Thank you. So, maraming For the salamat guidance po. of the justice members, we are reminded to confine our questions to merely clarificatory because this is just a clarificatory hearing. We are not holding a trial. Your probing questions must be raised during the stage of the trial already. Now we proceed to our